Hi guys! For today's video, tuturuan ko nga pala kayo kung paano tayo makakapagbayad sa ating SSS contributions gamit lamang itong ating GCash application. Una, i-open muna natin itong ating SSS applications. Then, ilagay natin yung ating user ID and then yung ating password. At pagkatapos naman nating makapag-sign in na ito nga pala yung ating makikita sa ating dashboard. Para makapag-umpisa na nga pala tayo, i-click natin itong Generate PRN. At pagkatapos naman na i-click natin itong Create na nakalagay dito sa itaas. And then after, i-click natin itong Generate. Dito naman sa membership type, i-select lang natin kung tayo ay self-employed, voluntary, or OFW tayo. Dito naman sa applicable period ay kung ilang buwan yung ating gustong babayaran. Sa akin kasi ang babayaran ko ngayon ay August to September, which is 2 months. So, ang ilalagay natin dito sa from is August. Then, sa year naman is 2023. Then, to September 2023. Dito naman sa SSS contributions ay i-select natin kung magkano yung ating binabayaran every month. Sa akin kasi yung binabayaran ko dito is 560. So, yung total amount sa 2 buwan, which is 560 plus 560, total is 1,120. Pagkatapos naman, i-click natin itong submit. Then, okay. Pagkatapos naman, ay lalabas na agad itong ating statement of account. Dito ay makikita natin yung applicable period, which is yung months na babayaran natin, ang August to September 2023. Makikita din natin dito yung ating payment reference number na gagamitin natin sa ating pagbayad sa GCash applications. At kung magtataka naman kayo kung bakit 1,140 yung amount na nakalagay dito, every month kasi ay may dagdag sila na 10 pesos para sa mga trabahante sa SSS. At dahil 2 buwan nga pala yung ating babayaran ay may dagdag na 20 pesos sa ating amount. Kaya naman 1,120 plus 20 pesos is equals to 1,140 yung amount na ating babayaran. Pagkatapos naman natin makapag-generate ng ating PRN ay open na natin itong ating GCash application. Ayan, at i-enter na agad natin itong ating OTP. Pagkatapos naman ay i-click natin itong bills. And then hanapin natin itong government. Ang next step naman ay i-search natin itong SSS contribution. At dito naman ang dapat na mailagay natin na amount is 1,140 pesos. Dito naman sa account type ay i-click natin itong PRN. Dito naman sa payment reference number, i-copy lamang natin itong reference number na ating na-generate kanina sa SSS application. Dito naman sa payer type, ay select na natin yung self-employed. Dito naman sa email address, ay optional lamang, pwede mong lagyan or hindi. Pero dahil sigurante akong tao ay mas prefer ko itong lagyan para naman mas sure. Dito naman sa GInsure Bell Protect ay optional lang din. Pwede kang magbayad ng 10.48 pesos para mas maging protektado yung binabayaran mo. Pero naman sa akin ay hindi na lang kasi alam ko naman na sure at makakapasok naman ito sa aking SSS account. And then i-click natin itong confirm and titingnan natin sa ating Gmail account kung may ma-receive nga ba tayo na message na nakapagbabayad na tayo sa ating SSS contributions gamit lamang yung ating GCash application. Ayan, at may na-receive na nga pala tayong message dito sa ating Gmail account. Ang total amount nga pala nating nababayaran is 1,148 dahil yung 8 pesos ay bayad or fee natin sa ating pagbayad sa GCash. Pagkatapos naman ay titingnan nga natin dito sa sss.gov.ph kung totoo nga ba masok agad yung ating binayad sa GCash. Ayan, at i-click natin itong member login at i-type natin dito yung ating user ID at yung ating password. Pagkatapos naman ay mapupunta tayo dito sa ating SSS profile. Para malaman natin kung nakapasok nga ba yung ating binayad sa GCash ay i-click natin itong inquiry. At dito ay nakapaloob yung mga informations na ating pagbabayad sa SSS. At makikita natin dito sa year 2023 na ating binayad sa August at September ay nakapasok na nga gamit lamang yung ating GCash application. Kaya naman ay hindi mo na kailangan pumila pa sa office nila dahil may napakadali na mga option para makapagbayad tayo sa ating SSS contributions. Yun lamang guys, and salamat!